Sa ating negosyo balita, gumagawa na ng paraan ng Department of Trade and Industry para mapigilan ang pagtataas ng presyo ng tinapay, partikular na ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Pinag-aaralan na ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Trade and mga hakbang upang mapigilan ang pagtataas sa presyo ng tinapay, partikular na ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. DTI is reviewing the plan, yung suggested price nila, but we're looking already into how will the millers, or the millers are looking to how do we improve the yield of the Harinang Pinoy, because yung Harinang Pinoy ang ginagamit sa Pinoy Tasty at sa Pinoy Pandesal. So, just to clarify, hindi po lahat ng pandesal, hindi po lahat ng tasty, tataas ang presyo. Isa kasi ang pandesal sa pangunahing almusal ng mga Pilipino. Pero giit ng palasyo, walang pagtataas sa presyo sa loob ng 2 linggo habang pinag-aaralan kung paano matitiyak ang kasapatan ng supply ng harina. Wala munang paggalaw dahil pinag-aaralan ng DTI kasama ng mga bakers, kasama ng mga millers kung ano magagawa natin. Nauna nang sinabi ng Filipino-Chinese Bakery Association Incorporated at Philippine Baking Industry Group na nalulugi sila sa paggamit ng Pinoy flour dahil sa hindi masyadong magandang kalidad nito habang mahal naman ang local flour. Minabuti nilang gumamit ng imported Turkish flour, subalit nagpahayag ang importers na hanggang Setyembre na lamang na makakapag-import ng naturang harina. We're focused on Tasty Pinoy and Tasty Pandesal. Why? Because Tasty Pinoy and Tasty Pandesal are using a kind of flour called Harinang Pinoy. Nagkaroon ng problema. It turns out, and this was a problem that was fairly recently raised to DTI, it turned out that the bakers, the reason why the bakers are saying we're going to increase prices because the bakers apparently were not using Harinang Pinoy. Ang concern nila kasi, it does not provide as much yield as compared to local flour, which is more expensive than Harinang Pinoy. So, what they did was to use Turkish flour, which is cheaper. But apparently, there is now a dumping case against Turkish flour because masyado mababa. There's a case of dumping in the Department of Agriculture. No. So, ang concern nila, dito lang sa Pinoy Tasty at saka Pinoy Pandesal. Hindi sa lahat ng pandesal or tinapay or tasty. Sakali magpatupad ng dagdag presyo, aabot sa 3 hanggang 4 na pisong dagdag sa isang loaf ng Tasty Pinoy, habang piso hanggang 2 piso ang pakyete ng Pinoy Pandesal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.